Napatingin ako sa aking orasang pambisig. Kakatapos lang ng trabaho ko dito sa opisina. At pagkatapos ay pupunta na ako sa club na pag-aari ng kaibigan ni Marcos na si Sammy. Pero hinihintay ko pa din sila David dahil magiinuman kami ngayong gabi sa club kung saan nagtatrabaho si Maxine. Madalas ay mga pinsan ko lang ang kasama ko. May mga kaibigan naman ako kaya lang nasa Amerika sila ngayon dahil sa business. Si Owen at si Magus, naging kaibigan ko sila doon kahit na ba nagpanggap akong ibang tao. Natakot na yata akong magtiwala sa mga taong nasa paligid ko, kaya nagawa kong magpanggap sa Amerika na isang ordinaryong empleyado. At sa kabutihang palad ay nakatagpo ako ng mabuting kaibigan. Dalawang mabuting kaibigan na ipinagtanggol pa ako sa isang lalaking inakalang may pagtingin ako sa kanyang kasintahan noon. At muntik na akong masaksak, pero si Owen ang nadali ng gagong yun. Simula noon ay lagi na nila akong pinupuntahan sa trabaho ko upang ayain akong kumain sa labas. Inalok din nila ako ng maayos na trabaho at umalis na raw ako sa pagiging dishwasher ko. Halos 5 buwan din kaming naging magkakaibigan at masasabi ko na sa loob ng 5 buwan na yon ay nakilala kong mabubuting pagkatao nila. Kailangan ko lang talagang magpakilala na nang biglang nagkaroon ng problema ang pamilya ni Owen. Bigla na lang kasi silang nawalan ng karapatan sa kanilang mga negosyo na ipinagtataka nila. At pagkatapos ay pinalaya sila sa mismong building nila. Doon ko na inihantad ang tunay kong pagkatao at nagpakilala ako sa kanila upang matulungan kong pamilya niya sa malaking problemang hinaharap ko noon. Doon namin nalaman na ampon na kapatid ng kanyang ama ang unti-unting nagnanakaw ng yaman nila. At ang huli ginaya na ang pirma ng kanyang ama kaya nakuha nilang 75% ng shares ng kumpanya at wala nang natira sa ama ni Owen. Sa tulong ko't ni David ay naibalikan lahat ng karapatan nila sa yaman nila. At ngayon nga ay nabubulok na sila sa bilangguan. Mukhang malalim ang iniisip ng isang ito. Hanin ang boses ni David na ikinagulat ko. At napatingin pa ako sa mga taong nakatayo sa harapan ko. What the hell? Kanina pa kayo nakatayo dyan? Tanong ko na gulat sa kanila. Tumingin naman sila sa orasang pambisig nila ng halos sabay-sabay. At nag-isip saglit. Mga 5 minutes lang naman. Nakatayo lang kami dito at pinapanood ka lang. Wika ni David na ikinatawa ko. Naalala ko lang sila Owen. Ani ko. So, alam mo na palang pauwi sila dito ni Magus. Ani niya na ikinagulat ko. Bakit hindi ko yata alam na uuwi sila dito sa Pilipinas? Paano mo nalaman? Sino nagsabi sa'yo? Ani ko. Hindi pa naman siguro dahil busy pa sila sa Amerika. Pero kapag sigurado na daw sila, saka kanila tatawagan. Well, let's go. Dahil kakain muna tayo ng hapunan bago tayo pumunta ng club. Wika ni David. Tumayo na ako at kinuha kong coat na isinabit ko sa sandalan ng swivel chair at nagpatiuna na ako sa paglalakad. Nakarating kami sa isang restaurant na pag-aari ni Riven. Inabutan namin silang inookupa ang isang private room kasama ang mga kaibigan niya. Gulat na gulat sila nang makita nila kami. Kaya mabilis silang lumabas ng private room at nilapitan kami. Wow! Kailan ka pa dumating ha? Masaya nilang ani nang nilapitan nila kami. Naririnig naman namin ang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid, ngunit hindi na lang namin sila pinapansin. Hindi ba ang mga Henderson yan? Ang gagwapo. Dapat pala lagi tayong kakain dito para lagi natin silang nakikita. Ani ng isang matandang babae na hindi kalayuan sa amin. Mukhang magkakaroon pa yata ako ng panibagong regular customer dahil sa pagsulpot nyo dito. Pabirong ani ni Riven na ikinatawa naman namin. Well, to answer your first question, almost 2 months na kami dito. Pasensya na kayo kung ngayon lang ako nagpakita dito. May mga bagay kasi na kailangan kong gawin. Ani ko sabay tawa ko ng mahina. Oh, I see. Alam ko na kung ano yung inaasikaso mong yan. Panunuksong ani ni Raymond. Mamaya na ang kwentuhan at mukhang gutom lang mga yan. Saglit lamang at ipapaayos kong pinakamalaking room para sa ating lahat. Kung okay lang sa inyo na makasama kami sa inyong hapunan. Ani ni Riven. Of course, kaya nga kami nandito dahil tumawag ako kanina sa opisina mo. At nalaman ko sa sekretarya mo na kakaalis nyo lang at dito kayo patungo kaya dito rin kami nagpunta. Ani ko. Natawa na sila kaya naman pumasok na kami sa pinakamalaking silid na madalas ay inuukupan ng mga customer nila na madalas mag-lunch meeting sa restaurant niya. Saan ang punta nyo after nito? Tanong ni Hans. Pupunta kami ng club na pag-aari ni Sammy Lewis. Kaibigan ng pinsan mo, Hans. Ani ko tumango naman siya. Wala sila ngayon dito sa Pilipinas. They went to Europe for important matters. May sadya ba kayo sa kanila? Ani naman ni Hans.
Wala naman. Pupunta kami doon para uminom lang. Gusto ba niyong sumama? Tanong ko't pumayag naman sila. Kaya ay pinagpatuloy na namin ang pagkain namin ng hapunan. Nang matapos kaming kumain ay nagkwentuhan pa kami ng tungkol sa mga buhay-buhay naming lahat. Naging masaya ang hapunan naming lahat and take note, free ang dinner namin. Let's go, para makarami naman kami ng babae. Kayo hindi na pwede dahil may padlock ng mga pantalon nyo. Tumatawang ani ng pinsan ko na si David. Nauwi na kami sa tawanan at pagkatapos ay umalis na rin. At kanya-kanya na kaming drive patungong club. Pagkarating namin ng club ay naghihiyawan ng mga tao nang makilala kami. Hindi ko sila pinapansin dahil baliwala lang sa akin ang mga sinasabi nila at ang mga papuri nila. Noong nabubuhay ako bilang isang mahirap, kailanman ay hindi ko ito naranasan. Kaya ngayong napakayaman ko na, baliwala lang sila sa akin. Ang mahalaga lang sa akin ay ang mga taong totoong nagpakita ng magandang pagkatao sa akin. Sumenyas ang kamay ni David at itinurong ikatlong palapag ng VIP area. Kaya mabilis na nagkilusan ng mga empleyado at pinaalis ang lahat ng mga tao na nakaukupa sa itaas. Sino bang tarantadong mayabang na yan na nagpapalaya sa amin dito, ha? Iharap niyo sa amin ang mayayabang na yan upang maturuan ng leksyon. Malakas na sigaw ng isang lalaki. Hindi naman kami kumikibo. Hinahayaan lang namin siyang magwala. Hindi man lamang niya napapansin ang presensya namin na nakatayo at hinihintay ang pag-alis nila. Hindi kami aalis dito. At sabihin mo sa mga tarantadong nagpapaalis sa amin dito na harapin kami dito. Galit na ani ng isang lalaki na may mga kasamang lalaki at babae na tila ba may selebrasyong nagaganap. Sir, sa second floor naman po kayo tutuloy at lahat po ng iinumin nyo ay free mula sa special guest ng club. Simula pa lang po sinabi na namin sa inyo na may rules ang club na to, na kapag kinailangan ng third floor ay malilipat kayo sa second floor. Nag-agree naman po kayo kanina tungkol dito. Kailangan po ngayon ng third floor, kaya nakikiusap po ako sa inyo ng maayos, na kung maaari ay lumipat na po kayo ng second floor. Wika ng manager na kumakausap sa kanila. Wala akong pakialam. Hindi kami aalis dito at wala akong pakialam sa special guest nyo. Sabihin mo sa kanila na fuck off. Sigaw nito, kaya lumapit na ako sa kanila. Excuse me, ani ko. Nakita ko naman ang pagkagulat ng mga kasama niyang nakaharap sa akin, habang ang lalaking nakatalikod sa akin ay putak ng putak. Kami ang ookupa nito. Mahinahon kong ani, ngunit pagharap niya ay biglang umigkas ang kamao niya na hindi ko inaasahan. Mabuti na lamang ay naging mabilis ang pagkilos ni David at nasalon niya agad ang kamao ng lalaki. Pagkakita sa akin ng lalaking umunday ng suntok sa akin, ay bigla itong napaatras mula sa kinatatayuan niya. Henderson? Gulat na gulat niyang ani. Hindi na ako magtatakang kilala na ako ng lahat. Dahil sa halos araw-araw na lamang ay laman ng pagmumukha ko sa news, social media, world news at kung saan-saan. Maging sa mga naglalakihang billboards ay may pagmumukha naming magpipinsan. Okay, let me kill him. Ani ni Darwin at sinenyasan ng tauhan namin na abutan siya ng barel. Mabilis namang umakyat dito sa third floor ang isa sa mga tauhan naming nakabantay sa ibaba at binigyan ng baril si Darwin. Sorry ho, nakainom lang po kami. Patawarin po niyo kami, hindi na po kami uulit. Ani ng lalaki at umagulgol na ito sa harapan namin na ikinagulat ko. Napatingin naman ako sa mga pinsan ko at kila Raymond na hindi na napigilan ng pagtawa. Ang tapang mo kanina tapos ngayon iiyak ka? Ani ko. Pasensya na po kayo sir, nakainom lang po kaya naulol ako. Patawad po. Wika niya habang umiiyak. Ang mga kasama naman niya ay lihim na ring natatawa. Napapailing na lamang ako kaya sinabihan ko si David na papuntahin na lang sila sa second floor at sagot na namin ang lahat ng kakainin at iinumin nila. Nang makaalis na ang lahat ay mabilis namang inalis ang lamesang ginamit nila at kumuha ng mga lamesang nakatabi sa sulok. Pagkaupo namin ay binulungan ko agad ang manager na si Maxine ang gusto kong sasayaw sa amin dito sa itaas. May pole dito sa third floor. Para sa mga dancer na pwedeng i-request na sumayaw privately dito sa itaas. Hindi naman nagtagal ay umakyat na si Maxine at wala pa rin siya kamalay-malay na kaming mga Henderson ang sasayawan niya. Umakyat siya ng stage at nagsimulang gumiling. Napatingin siya sa akin at ganoon na lamang ang gulat niya nang makilala niya ako. Bigla na lamang siyang natigilan at kahit may kadiliman ng bahagya dito, ay nakikita ko pa rin ang takot sa mukha niya. Kahit hindi ko naririnig ang lumalabas sa bibig niya dahil sa malakas na musika, ay alam ko namang pangalan kong binigkas niya. Sayaw pa!
Ipakita mo sa isang Russell Henderson ang pagiging sophisticated mo bilang isang anak ng mayaman. Woohoo! Giling, Maxine! Igiling mo pa! Malakas na sigaw ni Braxton. Si Darwin naman ay tahimik lamang na nakatitig kay Maxine habang nagngangalit ang kanyang mga bagang. At kung hindi ko kilalang pinsan kong ito, iisipin ko na kursunada niyang babaeng ito. Hindi na kumilos pa si Maxine at nakatayo na lamang siya sa gitna ng mini stage. Napapangisi ako habang pinagmamasdan ko siyang nakatayo nang nakasuot lamang ng two-piece na may palamuting kumikinang-kinang na bagay na nakalaylay dito. Sayaw! Malakas na utos ni Jefferson. Kahit nanginginig na ang katawan niya ay nagsimula na siyang gumiling. Pinagmamasdan ko siya habang ang mga luha niya ay nagsimula ng dumaloy mula sa kanyang mga mata. Masakit ba, Maxine? Nakakainsulto ba? Higit pa dyan ang ipinaranas niyo sa akin. Galit kong ani. Ngayong nakikita ko silang nahihirapan, bakit pakiramdam ko'y nahihirapan din ako? Mali ba ang mga ginagawa ko? Ako ang nasaktan. Ako ang winalanghiya nila noon. Kaya dapat ay hindi ako makaramdam ng guilt ngayon dahil sa mga nangyayari sa kanila. Pwede ba akong magsalita? Ani ni Isaac. Ngumiti naman ako sa kanya kaya umayos siya ng pagkakaupo. Hindi pa ba sapat ang paghihirap nila upang mawala ang galit mo sa kanila? Alam mo bro, ganyan ako dati sa babaeng minahal ko at pinahirapan ko. Alam mo ba na ginawa kong bed warmer ang babaeng itinitibok ng puso ko? Sinaktan ko ang babaeng mahal na mahal ko dahil sa galit ko sa kanya. Akala ko sapat nang makapaghiganti ako upang mawala ang galit ko pero nagkamali ako. Nagkamali ako at pinagsisisihan ko yon dahil sa kagaguhan ko ay munti ka nang mawala sa akin ang babaeng mahal na mahal ko. Nagpalamon ako sa galit ko. Kaya sa huli, muntik na siyang mawala sa akin. Hindi paghihigante ang kailangan mo bro. Pag-unawa at pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa'yo. Sinasabi ko lang to sa'yo upang kahit papaano ay malinawan ng isip at puso mo. Na nalulunod ngayon sa matinding galit na namumuhay dyan sa puso mo. Wika niya sa akin. Magkaiba tayo ng naranasan bro. Ako mula yata nang magkaisip ako ay puro pangungutya na lamang ang naaalala ng isipan ko. Mula sa mga taong may masasamang pag-uugali, na katulad nila. Mula nang mag-aral ako, puro na lang sakit ang naranasan ko. Mula nang pumasok ako sa universidad na yon, walang araw na nagpahinga ang katawan at isip ko dahil sa mga taong katulad nila. Sobrang pagdurusang naranasan ko mula sa kanila. Pati ang aking ina na nag-iisang karamay ko sa buhay ay muntik nang mawala sa akin nang dahil sa kasamaan ng ugali nila. Ngayon ay nakaranas sila ng paghihiganti ko. Bakit pakiramdam ko akong masama ngayon? Kulang pa yan sa mga paghihirap na idinulot nila sa akin, Isaac. Sayaw! Malakas kong sigaw kay Maxine. Natahimik naman ang lahat. Alam ko na concern sila sa akin dahil kaibigan ko sila, pero hindi ganoon kadali para sa akin ang magpatawad. Tama si Isaac bro. Kahit ako'y nagawa kong magpatawad sa mga taong may malaking pagkakasala sa akin. Wika naman ni Raymond. After how many years, Raymond? Bago mo sila napatawad, ha? 6 years, am I right? Naghilom ng sugat dyan sa puso mo at nagmahal ka na ng ibang babae. Kaya nagawa mo na silang patawarin. Hindi ba't ginamit mo din ang impluwensya mo noon upang matanggalan sila ng kayamanan? Tinulungan ka ng kaibigan mong si David. Nakapaghiganti ka na at kusang naghilom ang sugat sa iyong puso. Kaya naging madali na lamang para sa inyong bigyan sila ng ikalawang pagkakataon. Ako, hindi ko pa nakakalimutan ang lahat. Sariwa pa sa aking alaala at aking puso ang lahat ng ginawa nila sa akin at sa aking ina. Pagsisisihan nila na ginawan nila ako ng kawalang hiyaan. Ani ko. Si Kendra bro, napatawad mo na ba siya? Tanong ni George. Hindi ko alam.